guys, bago kami pumunta ng church kasi magsisimba kami ngayon, dadaan muna tayo doon sa city ng Lahati and titingin tayo ng mga areas. Actually last week guys, tumingin na kami doon ng mga areas ng mga ukay-ukayan, and nagsaspot kami ni Nico ng next place namin kung saan namin ilalagay yung aming ukay-ukay table, o diba? Kasi meron namang konting kita na doon guys galing sa ukay-ukay namin. So we're planning na expand din siya sa ibang tables na naman or sa ibang ukay-ukayan. Kasi dito sa Finland, pwede kang magrenta ng table guys sa mga ukay-ukayan. Iba-iba lang yung rules or yung policy ng mga bawat ukay-ukayan. Like sa ibang areas, meron silang provision or commission na kinukuha guys, like 10% of the income plus yung rent ng table. Pero dito sa nirentahan namin ngayon guys, this is our second month, and sa second month is nakadalawang table na kami. Wala silang kinukuhang provision or commission, so wala silang additional na payment or kinukuha. Kung ano yung sale namin, yun lang yun, sa amin lang talaga yun. Ang ano lang namin is bayaran yung table every month, tapos we just need to make sure na ayusin din yung paninda namin guys, kasi maraming mga tao na namimili, and kapag maayos yung paninda mo, of course meron at meron talaga mabibili kasi makikita nila ng maayos na naka-display na maayos yung mga paninda. So tara sa Laoni and mag-search tayo guys ng mga ukay-ukay places doon. Though alam ko hindi open ang mga ukay-ukay ngayon guys kasi nga Sunday, maliban dito sa Laoni Kirpis na hanggang alas 4 sila ng hapon open. Since close nga ang mga ukay-ukayan guys, tinandaan na lang namin saan sila banda para kapag meron kaming time pupuntahan namin and dadalawin namin. So ngayon is pupunta muna kami ng church para magsimba. Sabi guys, sobrang slippery. Pero buti na lang dito is naglagay sila ng pebbles. Kasi nag plus degree guys, today it's only 0. Tapos sobrang kapal ng snow. Tapos nag-melt siya. Tapos sa gabi guys, nagpo-frozen. Kaya naglalagay dito ng pebbles. Kailangan yan siya guys kasi kung hindi, masyadong madulas. Mga balintong tani dari na, dalinas kayo guys. Akala mo lang yan, hindi yan siya madulas. Pero madulas yan. So, dito na kami sa church guys. And meron sila painom dito na warm drinks. Finally at home guys, and nagkaguliyang ang among lamisa dahil sa mga gamit ko sa ukay-ukay. Kasi nung umalis kami, naglagay pa ako ng tags and bumili kami ng pizza. 2 flavor each pizza. Pepperoni, tapos Americano. I think the other one is also the same. Yeah, so yan na yung dinner namin for tonight. So big. Si Mama! Oh, it's stuck. Oh, it's stuck. Ang laki daw guys. Yay! Hello guys! Good day sa inyong lahat. Andito ako sa aming Athenian guys. Dyan yung aming toilet. And yung aming bahay guys is grabe. Sobrang dami ko mga paninda para sa ukay-ukay. And actually guys, kakarating lang namin sa bahay kaya sobrang magulo ang aking pagmumuka. Palagi naman. So, kararating lang namin ng bahay guys. Galing ako ng trabaho tapos may pinuntahan kami ni Nico. So, si Nico is ngayon pa lang siya papasok ng bahay guys. So, yan na si Nico guys. Sana, hey! Hello! Yeah, so andito tayo guys sa bahay namin and meron kaming mga laundry na nakapila doon kasi mura ang kuryente ngayon. Maglalaba kami ng maramihan guys. 'Di ba? Kahit sa paglalaba guys, tinitingnan namin dito kung kailan kami gagamit ng kuryente and ng washing machine guys kasi nga mahal talaga ang kuryente dito sa Finland.
So ngayon, after ng aking work pala is meron kaming pinuntahan. Yung pinuntahan namin guys is Kualin Pesa or yung bahay siya ng namatay pero hindi naman doon namatay yung tao. Ayun, so ganito kasi sa Finland guys, kapag may mga naiwan or mga estates or mga, alam mo yung mga gamit ng mga namatay is naiwan yan siya. Ang ginagawa usually ng mga family is pinamimigay yan, ang iba binibenta. But usually kung hindi naman nila kailangan is pinamimigay nila yan. Yung isang friend ni Nico is meron siyang ukay-ukayan. And nung namatay yung lolo ni Nico guys, is kinontak siya ng family ni Nico para i-empty yung bahay kasi nga maraming gamit doon na pwede niyang pagkakitaan, pwede niyang ibenta doon sa kanyang ukay-ukayan. Kaya yun. So, ang nangyari today is parang ganun din sa akin. So, merong isang Kualin Pesa or merong bahay guys na maraming laman, maraming mga gamit sa kusina, mga ganyan na hindi na nila kailangan, na kailangan siyang itapon kung walang kukuha or ipamigay siya. Pero kung hindi talaga yun kukunin guys, ang mga gamit is itatapon na yun ng kanyang anak. So, nagpunta kami doon and yun nga guys, sobrang dami naming nakuha ng mga gamit na libre lang na pwede naming pagkakitaan and ipapakita ko sa inyong lahat kung ano-ano ang mga yun. So, eto na guys, yung mga gamit. Maliban dyan sa, ayun yan, yung bag na itim na yan guys. Hindi yan kasali. Tapos yung potatoes namin andun sa likod guys, yung itatanim namin na potatoes. Ayan. So, ayan na yung mga gamit. Ito, iyan, iyan. Tapos yung bag na orange. Tapos yun pa, tapos yung box doon, tapos itong box dito. Actually, nagdala kami ng empty box guys, pero hindi namin nagamit kasi nga, meron silang mga boxes doon na pinamigay. So, sulit na sulit din. Nagsimula lang talaga to sa i-empty yung bahay namin guys na malinis yung mga gamit namin. But, tingnan nyo, ito na ang mga pinagagawa ko ngayon guys. Nangungulekta na ako na kung ano-ano. Sa sobrang daming gamit na nakuha namin doon guys, merong isa dito na nasa box na gusto ko talaga siyang tingnan ng maayos kasi tinignan ko na ito doon pero hindi lang maayos. Naka-box pa siya guys and titingnan natin to kung ano ito guys. Ay naku, kung bago pa to, hindi jump pa tayo. Pero tinignan ko na to guys. Kompleto pa siya ng kanyang mga accessories. Ay, ano siya? Ano ba to? Ano ba ni guys? Isbog na to ang camera na to deribe. Sus, kini mga video na ako. Wala na nagid na ako ni. Hindi pang edit guys. Kay sangin lang na po sa YouTube. Madi ko na akong video. Ay, ganito siya. Masa man eh? Spring? Spring guys. Spring. Ano man to? Ay, ano to siya? Ay, hala, ano yata ito siya guys? Yung, ano ba to? Vesi on. Water purifier? Ay, water purifier siya guys. Ayan, kompleto pa siya. Patitingin ko to kay Nico kung sa amin ba to or bebenta namin to or ano. Yan o, water purifier. So, kompleto pa siya ng accessories niya. Dito lahat sa box. So, hindi ko to alam paano siya gamitin. But yeah, medyo bago pa siya guys. Ayan. Ayan. Tapos, sobrang dami pang mga gamit dito guys na kinuha ko. Ito naman tayo. O, yan. Wala dyan na edit na itong video eh. Kapoy kayo pod edit. Sangin lang tang YouTube di na atong video, di ba? Tapos sobrang daming mga tawag nito, Tupperware na mga baso. Alam niyo yung mga Tupperware sa atin, di ba? Mahal yan. Meron pa bang nagbebenta ng Tupperware? Yan o, Tupperware ang mga marka niyan lahat guys. So, lahat yan, Tupperware to guys. Sobrang dami nitong mga Tupperware dito na mga gamit guys na nakuha ko doon ng libre lang. Ayan. Tapos meron pa tayo ditong mga cups. Ayan o. Yung mga cups guys. Cups and saucers. Mga teacups. Tapos yung andoon pa guys. Yung mga ibang gamit na andoon. Yung mga
glasses na for decorations. What is that? Just tape. Yeah. She said like you can put that one on the plant and then something will scare away. Birds will scare away. Is there something? Joku like a Reflector. Oh, joo. I don't open it because it's new. I have a opened one over there. Okay. Joo, tää on. This is the one. Same one, but this is already open. Like a Reflector, so the birds will not come. It's like a. Yeah, it's like making movement. Oh, amazing, no? But this is new. See, when I ask, what is this? I even don't know what is this. Yeah, so meron tayo nito guys, marami ito. Grabe guys, ang among balay, nangalot no? Sa ulo ani. Ang dami ng laman ng aming bahay guys. Tingnan mo yung etena namin puno guys. Kasi kailangan kong maglinis today. Kaya meron akong ganyan doon sa likod. Pero, nung may nakita akong nag-post guys. Tapos nag-message siya sa akin na pwede daw akong pumunta. Kaya ayun. Na-stop yung aking paglilinis. Kasi kailangan namin pumunta doon guys. Kakatuwa kasi sobrang dami naming nakuha. Sobrang nakakatuwa talaga guys, grabe. Alam niyo ba, naalala ko na nung pinukuha ko yung mga gamit doon kasi sabi niya pwede daw akong kumuha kahit ano lang na gusto ko. Kunin ko daw lahat ng gusto ko. Sabi niya na lahat daw yon is basura. Pero sabi ko sa kanya, no, hindi ito basura kasi ito is kayamanan ng ibang tao. Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, it's good. Kasi akala niya wala daw kukuha. Pero sabi ko na magagamit kasi namin to. Kaya yun. Tapos sabi niya na, no, kung kahit ano pa man yan, whatever it is, bahala ka na kung saan mo gagamitin. Ayun. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo guys na itong ginagawa namin, it's not a bad thing. Kasi alam nyo bakit? Lahat ng gamit na andoon guys, kung hindi ako kumuha, is itatapon na yun lahat sa dumpster. Yung tawag ito, katopayka ang tawag nila dito. So kapag tinapon nila yan sa katopayka guys, magbabayad ba sila ng pera doon guys? Pero pag nabawasan yon or may mga kumuha guys, mayroon pa nga mga cabinet doon guys, pero anihin ko man yun. Hindi ko naman kasi yun kailangan, tapos wala man akong paglalagyan nun. Kaya hindi ko yun kinuha. So yung something maliliit lang guys. And usually ngayon, doon sa ukay-ukayan namin, ang pinaka-saleable talaga is yung mga gamit sa bahay, yung mga decorations, mga gamit sa kusina, at kung ano-ano pang mga anik-anik. Kasi mahilig kasi ang mga tao dito na mga ganyan guys. Kaya, yun ang sinigurado ko. And habang nangunguha ako doon ng mga gamit kanina guys, alam nyo ba, naalala ko nung bagong dating kami dito sa Finland. Kasi yung bagong dating kami dito sa Finland guys, is wala kaming kagamit-gamit. Meron naman pero wala kaming alam mo yung lamesa, wala kaming kung ano-ano pang mga gamit guys sa bahay. Meron kaming ilang piraso lang ng kutsara, tapos isang kaldero, or isang pot. Yun lang guys ang meron kami. Tapos isang maliit na frying pan for frying pancakes lang. Yun. And naalala ko guys na lahat ng gamit namin guys sa bahay is nanggaling lahat yun sa patay guys, as in nanggaling lahat sa patay. Kasi actually gumawa ako ng video niyan kasi napuno talaga namin yung isang apartment namin guys ng sobrang daming mga gamit na nanggaling doon sa patay. And yun is nanggaling doon sa ukay-ukayan ng friend ng church pastor na pinupuntahan kong church doon sa Yuensu guys, or yung Evangelical Free Church nila doon, or yung Vapa Seora Kunta sa Yuensu. Yun, so yung best friend ng pastor, may-ari siya ng ukay-ukayan. And yung trabaho ng best friend guys, or si best friend, yung pastor, ang amati niya talaga, or yung kanyang profession is embalmer siya. So meron siya mga customers na, of course, yung customers niya, yung mga clients niya na family, and yung mga namatay, yun yung mga clients niya guys, no? So,
kapag yung mga gamit nila na hindi na kailangan, may mga antique pa guys, lahat siya ang kumukuha nun guys para ibenta niya doon sa kanyang ukay-ukayan. Kaya nung nagpunta kami doon sa ukay-ukayan niyan, refer kami ni pastor, sabi niya sa akin, kumuha lang daw ako kung ano yung kailangan namin. Kahit ano, kahit nga prom ni Anika guys, nakakuha ako doon ng libre, study table, chairs, utensils, lahat guys, lahat ng yun is libre. So, nung kinukuha ko itong mga gamit na ito ngayon, doon sa pinagkunan namin ni Nico, naalala ko yung past guys na dati, yung nagsimula yung buhay namin dito sa Finland, doon ang galing yung mga gamit namin. And I'm so thankful guys for those people who helped us. And ngayon guys, ako naman yung nangungulekta and nangunguha ng mga gamit na yun na hindi na kailangan ng ibang tao para pagkakitaan din namin guys. Alam niyo yung babalik ka rin talaga kung saan ka nagsimula. Yung roots mo guys ba dito, kung ano yung klase ng buhay na meron ka, kailangan mo talaga siyang lingunin guys. But of course, even though bad things, mayroon tayong mga past na bad things, lingunin pa rin natin, and yun naman yung mga bagay na magpapalakas sa atin, di ba? Pero of course, meron din tayong mga bagay-bagay sa buhay natin na ayaw na nating balikan. But of course, some of the things guys na na-remember ko talaga, yung, alam mo yung sobrang hirap kasi wala kaming kagamit-gamit. But instantly, nagkaroon kami ng gamit kasi nga, may mga nagbigay sa amin ng mga gamit. Kaya ganyan din minsan ang ginagawa ko guys kapag may mga kakilala akong Pilipino na pumupunta dito tapos kailangan nilang ng mga gamit. Yung mga malapit lang naman dito sa akin kasi para madali kong madala sa kanila yung mga gamit. So ngayon guys, ganun din ang ginagawa ko na alam mo yun, nangongolekta ako ng mga gamit para pagkakitaan namin. And I just hope and pray na itong ginagawa kong to guys will work. Maliit lang ito na bagay guys. Actually lang lahat ng mga nakukuha namin doon, hindi namin siya binibenta ng mahal. Sobrang mura lang talaga guys. Yung pinakamura namin was even 30 cents. Centavos guys. Tapos 1 euro, 2 euro. Ang hindi kami lumagpas ng meron lang isang gamit na lumagpas ako ng 10 euro guys. Kasi yun is mamahalin talaga yun siya. Isa yung pot yun guys na dito ko sa bahay. Did you make your assignment? Halata. Halata. Puto lang ating vlogging guys. Kinaglalambing si Anika. Say hi to our friends. Hi friends. Naglalambing guys. Ayan, naglalambing. Aray. Ito kabugat. Ang bigat-bigat na guys. Agoy. Ako mga tuhod ay. Yun nga guys, nakaka-overwhelmed lang and nakakatuwa na maalala yung mga dating nangyari sa amin dito guys nung kakalipat na namin sa Finland. And I just hope and pray guys na itong ginagawa ko na start up na ukay-ukayan guys is mag-work talaga siya. I'll tell you more why. Pimo is here too. I will tell you more why guys, bakit ko to sinisimulan. Ayan. Kasi I have a vision. Vision and dreams. Di ba ganun? Ayun guys, I'll tell you more why in the future, bakit. And I just hope that this will work. I'm not expecting a lot guys, but alam nyo, kuya was akong background yung mga hangir. Mga sinina na muna diya guys. Dito lang talaga ako sa Athena namin. Kasi alam niyo, meron talaga akong mga gustong gawin guys na gusto kong gawin. Basta I'll tell you more what it is in the future guys. Kapag na-compose ko na yung sarili ko, bakit? Ayun. I'm just so overwhelmed today. Alam niyo yung pagod na pagod ako sa trabaho guys. Pero nung nagpunta ako doon, nawala yung pagod ko. As in, totoo lang. Kakatuwa. So, si Nico guys is naghahakot ng kahoy galing doon sa aming storage. Kasi nga maglalagay siya ng firewood. Ayun.
pagod talaga ako today. Pero nagka-energy ako guys nung kinuha ko to. Tapos ngayon lie-low na naman. Ayan. Pero bukas guys, meron ba akong trabaho kaya kailangan ko magluto ng dinner. Ng food para bukas guys. Kasi wala ng food for tomorrow's lunch. Tapos may kailangan pa akong aralin kasi meron akong Lovetenti or yung lisensya nga dito guys, yung sa medication, kailangan kong anuhin yun, mag-exam ako nun guys kasi merong certain years lang kasi yun na valid. So kailangan kong mag-exam nun. Kailangan kasi yan dito guys, kapag nurse ka, kailangan mo yung or caregiver ka dito guys, or yung practical nurses pala, kapag allow ka magbigay ng gamit ng laket or ng mga medicines, dapat meron kang lupa or yung license nun. So in order to get the license, kailangan mo mag-exam. Kaya yun, mag-aaral pa ako guys, tapos magluluto, mag-aayos pa ako nitong ukay-ukay. Grabe guys, sobrang dami kong ginagawa sa buhay ko, kaya don't bother to comment na nagkaunsa naman ng kagaday, nagkagidlay naman kadayo na kay panuklay. Ay, daan pa man ko sa unang ngaway panuklay. Tamad man talaga ako magsuklay. Uy, kasi sa work, hindi man kailangan mag-makeup, hindi man kailangan paganda. Kaya sa work, guys, yung buko nakapusod lang talaga yan palagi. Kaya ganun. But yeah, I'm just so overwhelmed, guys. Kasi sobrang daming blessings ito, as in. Sobrang daming blessings. But of course, kung merong mga Pilipino na malapit dito sa akin na kailangan nila ng mga gamit, message lang kayo sa akin guys, and pwede ko kayong bigyan ng mga gamit na meron kami dito sa bahay, mga damit or anything. Kasi sobrang dami guys. Ang namin sa likod ko guys, puno pa yan guys. Sobrang dami pa yan na kailangan kong isort out. Pati doon sa may room ni Anika guys, yung mga toys niya guys, kailangan ko pa yun ipang sort out kasi sobrang dami talaga naming gamit guys. Sabi ko kay Nico na itong mga tao na to na, kasi pangalawang bahay na ito na pinuntahan namin, yung realization ko ba, alam mo pag namatay ka talaga, kahit anong pa karami yung gamit na naipon mo, hindi mo talaga siya madadala, and it will just give problem sa pamilya nga na may iwan kasi kailangan nila i-empty yung bahay, kailangan nilang linisan. Of course, kung gusto nila ibenta sa kanila man yung bahay na yun, kung kailangan nila ibenta yung bahay, di syempre, dapat linisin nila yun, i-evacuate nila lahat ng mga gamit. Kasi, iba-iba naman kasi ang gusto ng mga tao. Kaya, kailangan talaga siyang linisan. Lahat ng gamit, guys, na, alam mo yung nabibili natin, binibili natin, niniipon natin, pinagdadamot natin, hindi natin pinapahiram, mga ganyan, hindi man din natin yung madala, oy. Kaya sabi ko kay Nico, dito sa bahay namin, konti lang talaga yung gamit talaga namin dapat. Kasi, kung ano yung andyan, dapat gamitin talaga. Kaya hindi talaga ako nag-agree na mag-ipon ng maraming mamahaling gamit, tapos i-display lang siya. Well, good for you, kasi ganyan yung yung point of view mo na bumili ako ng gamit pero hindi ko siya kailangan gamitin kasi nga maluluma siya. Pero alam mo, pag nawala ka sa mundong to, lahat ng gamit na yan, may iwan mo naman yan, hindi mo yan madadala. Buti na lang sana kung yung value niyan will be the same nung pagbili mo. Alam mo yung nag-grow yung value, dapat yun yung mga binibili, dapat yung mga something na may halaga talaga guys. Bumili kayo ng gold, mga ganyan. Wag na lang yung mga baso-baso. But anyways guys, alam niyo ba, yung mga tao na bumibili ng mga gamit na to doon sa ukay-ukayan is yung mga tao din na wala masyadong pera pero gusto nila magkaroon ng mga ganong klaseng mga gamit. Kaya ganon. You bought Pimo Haria? Okay. So, bumili si Nico guys ng brush for Pimo. Ayan si Pimo. Natarantar na siya because they're going out. Bumili si Nico ng brush for Pimo guys. Ito yun. Brush. Pangtanggal ng fur. Kasi nagre-reklamo ako kay Pimo na. Ay, kay Pimo. Kay Pimo din. Kay Nico and Pimo na. Nagre-reklamo ako guys na sobrang daming fur ni Pimo guys. January pa lang ngayon. So, itong video na to late ko talaga to ma-upload.
January pa lang, nag-change na siya ng fur, naglalagas na siya guys, kasi nga biglang nag-warm ang weather namin dito. And, yung mga pets is nakikibagay din sila sa weather. Kaya, nagtataka ako, bakit sobrang dami ng fur? Usually, kapag February, March pa yan siya mag-start. But Pimo is actually old lady already. Maybe that's one of the reason. But, it's kinda like so annoying na maraming ang, karva or carvoya guys, or yung fur na natatanggal nga. Kasi kailangan mag-vacuum ng mag-vacuum. Ayan, kaya lalabas daw sila kasi doon siya ibabrush ni Nico sa labas para diretso sa labas yung mga fur. Ayun. Yun lang naman guys. Salamat sa inyong lahat sa patuloy ng panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindeman Outdoors po yung channel ni Nico. Ingat po kayo palagi. We'll see you next time. Hey, hey! Sinong gusto magpasuklay dyan? Hey, hey! Jos katsotaan Annikalle, Hey, papi mo! otat sen läksyissä. Hey, pa! Me ollaan vaan tässä ulkona.